Kontinente ng Gyushu, kung saan ang dugong nananalaytay ang pinakamataas. Kapag ang banal na dugo ng sinaunang Phoenix ay nagising sa loob ng isang maliit at dilaw na ibon, ang mga batas ng langit at lupa ay mayayanig at bababalot ng dugo dahil sa kanyang unang huni. Anong nangyayari? Hindi ba nanonood lang ako ng Phoenix Zootopia kanina? Bakit biglang ako na ang naging hayop? At ang malala pa, isa akong hindi pa napipisa na itlog ng loro. Maligayang pagdating, tagapangalaga, sa mundo ng mga immortal. Ikaw ay isang cockatiel na loro. Dahil may system ako, magiging hari ako ng lahat ng mga nilalang. Nasaan na ang aking Imperatress? Sa wakas, nakita ko rin ang liwanag ng araw. Balita ko, gusto mo raw magtayo ng sarili mong sekta, at lalahok sa paligsahan ng Zongzo bilang isang malayang kultibador. Kapag umalis siya, gusto lang niyang maging katatawanan kayo ni Madam sa harap ng lahat. Kayong dalawa, dukutin ninyo ang kanyang spiritual root. Umalis kayo, nakatukoy ng pwedeng i-bind na target. Nagising ng likas na kakayahan, apoy ng Nanming Li, taglay ang potensyal ng isang Imperatress. Wow, magsisimula na ang aking paglalakbay para maging hari ng lahat ng mga nilalang. Ang daming tao na nagtutulungang apihin ang asawang handog sa akin ng langit. Oras na para iligtas ng isang bayani ang magandang binibini. Huminto kayo, ako ang kanyang espiritual na hayop, ang sinaunang Phoenix. Haha, ano? Ikaw ang espiritual na hayop ng babaeng ito. Ang sinaunang Phoenix ay isang makapangyarihang banal na hayop, pero ikaw, isang maliit at walang kwentang ibon lang. Isang baliw na ibon lang yata yan, karapat dapat ba siya? Mas mabuti pang umalis ka na, hindi ako aalis. Binibini. Nais mo bang makipag-isa sa akin sa isang kasunduan? Kahit sa buhay o kamatayan, hindi kita iiwan. Hehe. Ay, PWE, ang ibig kong sabihin. Seryoso siya, at payag ako. Pagbati, tagapangalaga, matagumpay ang paggawa ng kontrata. Matagumpay ang kontrata. Paano naging posible to? Paano biglang umabot ang tanggang ibon na to sa rurok ng pagsasanay? Xiao Diao. Ano naman ang klaseng nilalang yang Xiao Diao? May lakas ng loob din ng maliit na dilaw na ibong ito. Ah, sige, hulihin nyo siya para sa aking. Unang yugto ng pagsasanay ng Chi. Gitnang yugto ng pagsasanay ng Chi. Imposible. Napanumbalik ng hampas lupang to ang kapangyarihan niya. Nasa unang yugto ka na ba ng pundasyon? Ang pagpatay sa nasa sukdulang yugto ng Chi ay napakadali lang sa akin. Bakit paggagamit ng ganoon kalakas na espada para lang sa isang manok? Banal na apoy ng Nanming. Idilat mo ang mga mata mong aso at tingnan mo ng mabuti. Ako kaya ang primordial phoenix ng sinaunang panahon. Ang aking makapangyarihang peacock. Ano pang hinihintay ninyong dalawang hanggal? So good. Tayin nyo sila. Ang maglakas loob na hamakin ng aking Imperatress ay naghahanap ng kamatayan. Ha? Anong? Anong balak mong gawin? Hulaan mo. Naintindihan ko na. Binan ko, handa akong magsilbi sa inyo habang buhay tulad ng isang alipin. Magsisilbi bilang alipin ko, PWE. Sa pangit mong yan, hindi ka karapat-dapat. Isusumbong kita sa aking ina para turuan ka ng leksyon. Sabihin mo na lang yan sa kabilang buhay. Oh, nakatakas siya. Ayos lang. Salamat dahil pinili mo akong maging katuwang mo. Nang mamatay ang aking ina, isinama ni Ama pauwi si Huan Chen at ang anak niya sa labas na si Shen Yaxen. Pinagbintangan nila akong nagnakaw ng mahalagang kayamanan ng sekta, at winasak ang aking kapangyarihan. Kaya, ano ng plano mo ngayon? Babalik ako sa pamilya Shen.
para ibunyag ang totoong masamang kulay ng mag-inang yan. Sa gaganaping paligsahan sa Central State pagkalipas ng isang buwan, kukunin ko ang unang pwesto. Sisikat ang aking pangalan sa buong Central State. Huwag kang mag-alala, nandito ako kaya walang problema. Ako kaya ang mismong Primordial Phoenix ng sinaunang panahon. At ikaw ang magiging Imperatress sa hinaharap. Magaling ka palang magpalakas ng loob, munting dilaw na ibon. Tatawagin na lang kitang Xiao Huang. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay pataasin ang iyong kapangyarihan. Pagbati sa host, nagsimula na ang pangunahing misyon para maging hari ng lahat ng mga halimaw. Kapag ang kapangyarihan ng host ay umabot na sa yugto ng Nascent Soul, mabubuksan mo pa nga ang anyong tao ko, alam mo ba? Grabe! Anyong tao. Si Ate Imperatress ay may natatanging ugat ng apoy, kaya naman napakabilis ng pag-unlad ng kanyang pagsasanay. Kung ganoon, pwede na lang pala akong humilata at magwagi. Inay, ang paboril ko, wala na. Nasunog at naging inihaw na manok na. Napakalakas ng pesteng ibon na yon. Dahil kasi yan sa labis mong pagpapalayaw kay Shen Huan yan. Kaya naging ganyan siya kayabang at mapang-api. Kaya magmadali ka at humanap ng bagong mahiwagang hayop para kay Yaxi. Dapat iyong antas immortal ang makuha mo ngayon. Opo, hahanapin ko na po agad ngayon din. Sundan ninyo ang walang hiyang babaeng yon. Kung hindi, tatalupan ko kayo ng buhay. Xiao Huang, sa tingin mo kaya, magpapadala si Wan Chen ng mga tao para patayin tayo? Anong kinatatakutan mo? Narito ang dakilang Phoenix para protektahan ka. Kung may darating na isa, papatayin ko. Kung dalawa, uubusin ko silang dalawa. May humahabol sa atin sa likod, 3 asong pangtugis, at 2 tagapagsanay sa ikapitong antas ng kapangyarihan. Paano ka naging ganyan kalakas? Paano mo sila naramdaman? Ang dakilang Phoenix na ito ay isang banal at makapangyarihang nilalang mula pa sa simula ng mundo. Hindi ko sasabihin sa iyo na nakita ko lang sila dahil mataas ang kinatatayuan ko. Hehe. Anong gagawin natin? Kababalik pa lang ng kapangyarihan ko. Kakayanin ba natin silang sagupain? Gutom na gutom lang po talaga ako. Kaya kinain ko po ang tinapay na itatapon nyo na sana. Pangako, hindi ko na po uulitin kailanman. Hindi mo ba alam kung anong klaseng lugar ito? Isang pulubing tulad mo, nangangahas na pumasok dito. Kung gusto mong kumain ng tinapay, ibayad mo ang pinakamataas na uri ng mahiwagang bato. Nangongotong ka ba? Bakit ganyan kamahal ang isang simpleng tinapay? Boss Leo, isang piraso ng tinapay kapalit ng isang pambihirang mahiwagang bato. Hindi ba't pang-aapi na yan? Leyes, umalis kayo rito. Ang nasa likod ng aming Changshan Pavilion ay ang makapangyarihang palasyo ng kaluluwa ng mga hayop. Sino ka para banggain kami? Hihihi. Mukhang may ganda rin ang batang babaeng ito. Kalad ka rin nyo siya papasok sa bodega. Hoy! Ate Imperatress, iligtas natin ang magandang babae. Sandali, isang piraso lang naman yan ng high-grade spiritual stone. Ibibigay ko sa inyo. Pero tungkol naman sa pambubuli nyo rito sa gitna ng kalsada. Pagbabayaran nyo rin to mamaya. Isang pirasong spiritual stone lang ang halaga niyan kanina. Maliit lang ang tubo ng tindahan ko. Mula ngayon, ang isang manto ay nagkakahalaga na ng 10 pirasong high-grade spiritual stone. Kayo po. Ate Empress, kung kaya namang daanin sa laban, huwag na nating pag-usapan. Nanming Lee Fire? Wow. Mabasak ka, basura. Sige nga, subukan mo akong hanapin. Hahaha, ito ang Nanming Lee Fire. Ang ordinaryong tubig ay mas magpapasiklab lang dito. Ruyuan. Hahaha. Ha. Kilala mo ako. Tumayo ka muna. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Umalis muna tayo rito. Pinibini. Pagkaalis mo, dahil hindi ka namin isinuplang at hindi kami humingi ng tawad, pinalayas din kaming lahat. Papanagutin ko ang mga taong yan. Bibigyan ko kayo ng hustisya. Ang kayat naman ng maliit na dilaw na ibong ito. Siya ang spiritual beast ko. Ako kaya ang Primordial Phoenix. Zhao Jishi, sila nga iyon. Ito nga ang pesteng babaeng yan. Ang lakas ng loob niyang manggulo sa teritoryo ng Beast Soul Sect natin. Sinaktan mo ang mga tao ko, kaya dapat mo akong bigyan ng paliwanag. Shen Huan yan. Kung isusuko ko si Shen Huan yan, tiyak na makakatanggap ako ng malaking gantimpala. Pesteng maliit na ibon. Dudurugin kita ng pino, pesteng hayop. Tutupukin ko yung bibig mo. May kakaiba ka palang kakayahan, maliit na ibon. Pero kailangan sumama sa akin ng binibini pabalik sa sekta ngayon din.
Shadowless Thousand Strikes. Nino ng Timog. Ang alaga kong Zoro. Shen Huanyan, hindi ba't nawalan ka na ng kapangyarihan? Wala ka palang alam sa mga balita tapos naglakas loob ka pang maghanap ng gulo. Gusto mo pang magsumbong, mamatay ka na. Buti nga sa kanya, palagi niyang ginagamit si Zhao Jishi bilang backer niya para apihin kaming mga narito sa kapitbahayan. Patayin mo siya, hahaha. Binabati kita, host, sa pagpaslang kay Zhao Jishi. Tumaas ang antas ng lakas ng host patungo sa simula ng antas ng pundasyon. Xiao Huang, ang galing mo naman. Haha, syempre naman. Ako kaya ang dakilang sinaunang Phoenix. Maliit na bagay lang yan, huwag mo nang isipin. Sumama ka na sa amin. Hindi ka palalampasin ni Wan Chen. Pero Seni Orita, nasa simula pa lang ako ng antas ng Chi. Tawagin mo na lang akong Huanyan. Kailangan kong manalo sa kompetisyon ng Zhangzhou upang ibunyag ang tunay na mukha ni Wan Chen sa harap ng lahat at linisin ang aking pangalan para mabuhay ng may dangal. Noong oras na iyon, sakto namang nakatalaga ako sa bulwagan ng mga kayamanan. Kaya kung patunayan na pinagbintangan ka lang. Ang sektang Beast Soul ay kabilang sa 3 pinakamalakas sa Zhangzhou. Kapag nakipagkontrata ka kay Yuzin, hinding-hindi ka namin matatratong masama. Opo. Gaya ng inaasahan sa isang espiritong hayop na antas diwata, nakakapagsalita ng wika ng tao at nasa rurok pa ng antas ng pundasyon. Pinatay ng buwisit na babaeng yan si Zhao Jishi. At sinabi pa niyang sa kompetisyon ng Zhangzhou, ay dudurugin niya tayo hanggang sa maging abo. Kaya kung magpalabas ng isa pang katawan, para patayin si Shen Huanyan. Ang espiritong hayop niya ay hindi man lang umabot sa antas ng pundasyon. Napakalayo ng agwat niya sa akin, parang langit at lupa. Tiyak na kukunin ko ang walang kwenta nilang buhay, bilang handog ko sa inyong sekta. May kaunting bara pa rin sa kanyang mga ugat ng enerhiya. Bakit hindi natin subukang magsali ng kaunting enerhiya ng kaluluwa? Nakatanggap ang host ng 100 beses na gantimpala. Hindi ko alam kung bakit napakabilis ng aking pag-unlad. Nalampasan ko na ang antas ng Chi at narating ko na ang simula ng antas ng pundasyon. Dahil ako. Inutusan ako ni Madam na dalhin ang ulo mo pabalik. Kaya pala dito ka nagtago nitong nakalipas na 1 buwan. Nagsasanay sa liblib at bulok na lugar na ito. Tingnan natin kung may nagbago ba sa lakas mo. Kung may pinagbago ako, malalaman mo kapag sinubukan mo. Maglaho ka na, basura. Hey! Labanos. Napakagaling. Sampain ka. Nagawa mo pa talagang gamitin ang paborito kong laro para guluhin ako. Ngayong araw, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Nasa rurok siya ng kanyang lakas, mabilis, umalis na kayo. Saan kayo pupunta? Gagawin kong parang sala ng mga katawan ninyo. Alay para sa aking munting Panginoon. Sa pulka, no? Wahahaha. Walang hiya. Iyan lang ba ang kaya mo? Nagsisimula pa lang ang laro. Buisit, sumobra ang pagkauhaw ko sa dugo. Hahaha, sige, lumipad pa kayo. Napakabagal ninyo, hindi pa ako tapos maglaro. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Sige, tumakbo ka. Sinong nagsabing tatakbo ako? Babala, bumababa ang buhay ng host sa 28%. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Hindi pa ako talo. Matigas din ang ulo mo, munting ibon. Nakatayo ka pa rin, may paninindigan ka pala. Ngunit hanggang dito na lang ang kaya mo. Buisit. Hayop na may pakpak. Tatapusin ko na ang buhay mo. Xiao Huang. May isa pang naghahatid ng sariling buhay dito. Ikaw, gamit ang mahinang kapangyarihan mong iyan.
Walang kwenta, bakit ka pa bumalik? Mabilis, tumakbo ka, papatayin ka niya. Ako muna ang patayin mo. Papatayin ko kayo. Tatlong walang kwenta. Tamang-tama, sabay-sabay ko na kayong tatapusin. Xiaohua, patawad. Dahil sa akin kaya ka nadamay. Mabilis, umiwas ka. Kapangyarihan ng kasunduan. Ang ugnayan ng kasunduan ng tao at espiritu ay pumukaw sa dugo ng sinaunang phoenix. Xiao Wang, masaya ka ba sa ginawa mo sa amin kanina? Ngayon, ako naman. Dakilang sinaunang phoenix, napakalakas ng kanyang aura. Xiao Wang, huwag kang magkunwari dyan. Nagpupumiglas lang kayo bago mamatay. Mababaw na laro. Ang dugo ko bilang sagradong hayop na swani ay nagmula sa sinaunang espiritong hayop. Hindi ito maaari. Isang hamak na dugong swani lamang. Hoy munting pusa, isang banal na nilalang kaya ako. Patawarin mo ako, parang awa mo na. Mabalahibong leon, bumalik ka doon at sabihin mo kay Wan Chen, na kapag nagpadala pa siya ng tauhan, tiyak na papatayin ko sila. Nandoon lang sa dako roon. Bilis, opo, opo. Maaari bang malaman kung ang espiritong hayop na ito ay may dugong banal na nilalang? Ako ang makapangyarihang primordial Yuan Feng. Heto na naman siya. Ang primordial Yuan Feng na nakasulat sa mga lumang tala na matagal nang naglaho, tunay ngang kamangha-mangha ang kanyang antas. Isang pagpupugay mula kay Yunzi ng sektang Yusho, dakilang banal na nilalang. Tumayo ka na. Mas malakas at mas malawak ang kapangyarihan ng sektang Yusho kumpara sa sektang Shohan. Kami ang mga malalayang tagapagsanay na sina Shen Huanyan at Zhao Yuan Yuan. Naglulunsad ang sektang Yusho ng isang pagtitipon ng mga espiritong hayop sa kalapit na pamilihan. At nais ka naming imbitahang dumalo. Maraming tao roon, magandang pagkakataon para magpasikat. Sige, pagbibigyan ko kayo sa pagkakataong ito. Huwag kang gumawa ng gulo. Naghanda na kami sa sektang Yusho ng mararangyang handog para tanggapin ang aming mga kagalang-galang na panauhin. May sarili akong plano para doon. Parang zulang naman pala ito para sa mga immortal. Gusto ko yan. Ito ang plakang Jade para sa mga espesyal na panauhin. Libre ang lahat gamit ito. HMM, marunong ka palang makisama. Maraming salamat. Oh, hindi ba't ikaw yung nagnakaw? Bago lumaya sa inyong tahanan, ang kagalang-galang na si Binibining Shen. Subukan mo pang magsalita ng ganyan, walang hiyang babae ka, at tignan natin. Xiao Wang, huwag dito. Maraming nakatingin sa atin. Nanginginig ang kanyang kamay. Nagtitimpi lang siya. Ginang Wan, si Binibining Huanyan ay isang espesyal na panauhin ng sektang Yusho. Kung mayroon kayong alitan, maaari ninyo itong ayusin pagkatapos ng pagtitipon. Sana naman ay pagbigyan ninyo ako sa pagkakataong ito. Ang sino mang sadyang manggugulo sa pagtitipon na ito ay ituturing na kaaway ng sektang Yusho. Mayroon tayong 3 yugto ng pag-aalis sa labanang ito sa entablado. Ang magwawagi ay makatatanggap ng isang tableta para sa foundation building. Napakagaling mo talaga, Ate Huanyan. Si Shen Yaxan ang nagwagi. Para sa pinal na laban, Shen Huanyan laban kay Shen Yaxi. Talagang maliit ang mundo para sa mga magkakaaway. Noong huli, sinwerte ka lang na makatakas sa bunganga ng leon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na muling suswertihin. Lao Wang, gamitin mo ang sining ng ilusyon. Gumising ka. Ito ang pagpigil mula sa kapangyarihan ng dugo ng isang banal na hayop. Ang apoy ng Nanming Li. Nasa loob tayo ng isang ilusyon. Ang apoy ng Nanming Li. Unti-unting nababaluktot. Ulap na lumiligaw sa isipan. Asul na lotus. Ilusyon ng panaginip.
Shen Huanyan, susunugin kita, hindi ko matatanggap na. Walang problema rito. Ano yan? Xiao Huang. Sige na, huwag, pakiusap. Tumigil kayo. Ayon sa mga patakaran ng paligsahan, hindi pinapayagan ng taga-kontrata na umatake sa mahiwagang nilalang ng kalaban. Babala, ang host ay Nolason. Ang iyong buhay ay bumaba sa 35%. Kuneho, may paraan ba? Natukoy ang dugo ng sinaunang phoenix sa iyong katawan. Sinisimula na ang pagsunog sa banal na dugo, nililinis ang lason. Ito ba ang kapangyarihan ng sinaunang phoenix? Gusto mo pa rin akong patayin, HMPH? Imposible, ginamit ko na ang Paeldores ng pagbawas ng buhay. Isang hamak na Paeldores ng lason lang, tingin mo ba ay mapipinsala nito ang isang dakilang phoenix? Ina. Para sa laban na ito, si Shen Huanyan ang nagwagi. Xiao Huang, anong nangyayari sa'yo? Pagod lang ako. Huwag kang mag-alala, maayos lang ako. Shen Huanyan. Ginang Wan, napasugod kayo rito sa kalaliman ng gabi. Ano ang maipaglilingkod ko? Tulungan mo ako sa isang maliit na bagay. Sino? Isang babaeng cultivator. Si Shen Huanyan, kasama ang kanyang mahiwagang nilalang isang ibong apoy. HMPH. Isang hamak na nasa unang yugto pa lamang ng foundation establishment. Bakit kailangan ko pang kumilos para doon, ngunit ang ibong apoy na iyon? May dugo ng isang banal na hayop. Hindi biro ang lakas nito. Ang dugo ng isang banal na hayop. Maaari itong gawing Paeldores ng dugo, hahaha. Ang antas ng kapangyarihan ng taga-kontrata ay umakyat na sa gitnang yugto ng foundation establishment. Sinisimula na ang 100 beses na pagbabalik biyaya. Ang antas ng pagsasanay ng host ay umabot na sa unang yugto ng Golden Core. Lumaki ako. May nakita akong gintong liwanag mula sa labas. Napakaganda, syempre naman. Ang phoenix na ito ang magiging hari ng lahat ng mga hayop. Na-unlock ang bagong kakayahan, pansamantalang anyong tao. Tatakbo ng 3 segundo, at may cooldown na 1 oras. Masubukan nga ang anyong tao. Grabe, nagbago nga ako. Ang gwapo ko. Sino ka? Ate Huayan, ako to, si Xiao Huang. Sandali lang pala. May narinig akong ingay kanina, anong nangyari? Wala to. Napakagwapo naman ni Xiao Huang. Panginoon, anong nangyari kanina? Naging tao ang phoenix na ito, sobrang gwapo. Talaga, gusto ko rin makita. Sa susunod na lang kapag may pagkakataon. Huminahon ka, isa lang siyang sagradong hayop. Napakalayo naman ng lungsod ng Tianzhou. Wala man lang tayong nakasalubong na kasamang cultivator sa daan. Mag-ingat kayo, may aura ng pagpatay sa paligid. Binibining Shen, inutusan ako ng isang tao. Nakunin ang buhay mo. Huwag ka nang magtago dyan, lumabas ka. Pati na rin ang sagradong hayop na yan. Mapangahas na demonyong cultivator, naghahanap ka ng kamatayan. Bakit napakatahimik naman yata? Xiao Huang, Yuan. Mga walang kamatayang alipin ng kaluluwa. Nasa panganib si Ate Huayan. Munting sinta. Malapit nang mamatay ang iyong Panginoon, manahimik ka. Banal na apoy ng Nanmingli, tupukin ang lahat ng karumihan. Sumunod kayo sa akin, hanapin natin si Ate Huayan.
Mag-ingat ka sa likod mo. Ano? Wala akong pagpipilian kundi seluhin ito. Mag-ingat ka sa likod mo. Kung gusto mo siyang saktan, dumaan ka muna sa akin. Dakilang Phoenix, Qingluan. Humanda kayo sa akin. Ayos ka lang ba? Hindi talaga sapat ang kapangyarihan ng kasisimula pa lang sa unang yugto ng Golden Core. Hindi ko kayang talunin si Tiyong Kalbo. Nakatuklas ng malakas na kaaway. Iminumungkahi sa host na pataasin ang antas ng lakas. HMPH, kalokohan. Bakit parang nilalamig ako? Narito ako para bawiin ang buhay mo. Hihihihi. Sapat na ang aking 100 naghihinagpis na kaluluwa para pigilan ang iyong banal na halimaw. Apoy ng Timogli. Paanong nangyari yon? Hamak na bata ka, gagawin kitang tableta ng dugo. Nararamdaman mo na, hindi ba? Ang aking sandata ay sadyang sumisira sa kaluluwa ng mga banal na halimaw. Mamamatay na ba ako? Xiao Huang. Susuko na ako. Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan ko siyang protektahan. Natukoy na nanganganib ang buhay ng host. Nabuksan na ang minanang kakayahan, ang apoy ng tunay na araw. Apoy ng tunay na araw, tupukin ang lahat ng kasamaan. Ang aking mahalagang sandata. Maawa po kayo, dakilang Panginoon, inutusan lamang po ako ni Madam Wan. Panginoon, ito po ang ilusyong baboy. May nakatagong kaharian sa loob nito. Karapat dapat ka lang mamatay. Gisingin ang host. Napatay ang kalbong kaaway. Ang antas ng lakas ng host ay umakyat na sa gitnang antas ng gintong elixir. Paano ba gamitin ang bagay na ito? Patakan mo ng dugo upang kilalanin ka nitong Panginoon. Halika. Xiao Huang, saan siya pumunta? Ano ang mayroon doon? Binabati kita, host, matagumpay kang nakapasok sa lihim na lupain ng ilusyon. Susubukan ko kung anong kakaiba sa lihim na lupaing ito. Nakabalik na ako. Nawala ka ng 1 oras, maayos ka lang ba? Maayos lang ako, nanatili ako sa loob ng 10 oras. 10 beses na mas mabilis pala ang takbo ng oras doon. Pumasok din kayong dalawa para makita ito. Mas gusto ko ang paggawa ng mga tableta ng gamot. Babantayan ko kayo mula rito sa labas. Napakaganda naman ng lihim na lupaing ito. Simulan na natin. Ang 1 araw sa labas ay 10 araw sa loob. Galingan ninyo. Nalampasan ko na ang pinakahuling antas ng pagpapatatag ng lakas. Naka-breakthrough na ako sa pinakatuktok ng Golden Core stage. Hintayin mo ako. Kapag umabot na ako sa Yuan Ying stage, mas matagal ko nang mapapanatili ang anyong tao ko. Napakabilis ng pag-angat ng cultivation mo. Dahil na rin siguro sa sipag ng partner ko. Nagsisikap din naman ako ng husto, Xiao Wang. Salamat sa iyo, ha? Salamat dahil palagi kang nasa tabi ko. Ano ba ang sinasabi mo? Spirit beast mo naman ako, di ba? Xiao Huang. Naging maayos ba ang buhay mo noon? Noon. Xiao yun ang pangalan ko noon. Isa lang akong ordinaryong tao. Walang kahit anong spiritual energy sa mundong iyon. At walang mga halimaw o spirit beasts. Kung ganoon, Xiao yun na ang itatawag ko sa iyo simula ngayon. Sa mundo namin, mayroon kaming tinatawag na cellphone. Kahit libo-libong milya ang layo ninyo, maririnig nyo pa rin ang boses ng isa't isa. Mukhang napaka-interesante naman yan. Namimiss mo ba ang mundong iyon? Noon, oo.
Pero ngayon, hindi na. Dahil wala ka naman sa mundong iyon. Ang mga master at spirit beast lamang na may iisang puso at isip ang maaaring pumasok. Gusto mo bang pumasok? Ako ang sinaunang Phantom Beast. Kung malalampasan ninyo ang tatlong pagsubok, pagkakaloob ko sa inyo ang isang napakalaking pagkakataon na babago sa inyong tadhana. Sa Golden Light Gate, maaari kang magbagong anyo bilang tao, at tamasahin ng walang hanggang kalayaan. Sa Fluorescent Gate naman, aabot sa langit ang iyong kapangyarihan at makapapasok ka sa lungsod ng Taiyangzhou, ang pinakamalakas na sekta, upang maging isang makapangyarihang empress, na mamumuno sa buong mundo. Ngunit kailangan ninyong pumili ng isa rito. Sa oras na pumili kayo, mapuputol agad ang inyong kontrata at maghihiwalay ang inyong landas, at hindi na kailanman muling magkikita. Pinipili naming manatili at ang trono ng Empress. Ako mismo ang lalaban para rito. Kasama ko si Xiao Yun, at hindi ko siya gagamiting kasangkapan lamang. At para sa akin, malaya na ako ngayon pa lang. Isa pa, mas gusto kong magpalakas gamit ang sarili kong pagsasanay. Nalikuran ninyo ang pinakadakilang tukso, at piniling manatili sa tabi ng isa't isa ng walang pag-aalinlangan. Pasado kayo sa unang pagsubok. Ang kakaibang pakiramdam na ito ng kontrol, kaya ko siyang utusan. Kahit kailan, pantay tayong dalawa. Katulad ng pagtrato mo sa akin noong una, sino bang baliw ang nag-isip ng ganitong klaseng pagsubok? Galit ba sila sa ugali ng mga tao? Likas na tayong pantay, at walang kinalaman doon ang anyo natin, hindi ba? Kahit nagbago ang kapangyarihan, nagagawa nyo pa ring magtrito ng patas. Ikalawang pagsubok, nakapasa ka, Shen Huanyan. Akala mo ba talaga may pakialam ako sa'yo? Xiao Yu, ang aking Xiao Huang. Naabot ko na ang rurok ng gintong binhi. Hindi ko na kailangan ng isang walang silbing tulad mo. Bakit? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Ako ang sinaunang Phoenix. Isang hamak na tao ka lamang. Hindi ikaw si Xiao Wang. Hinding-hindi niya ako sasaktan. Xiao Yun, matagal ko nang iniisip na pabigat ka lang. Ang mga mahiwagang hayop ay hayop pa rin. Dapat silang paamuin. HMPH, kahit magkahiwalay pa ang landas natin, hinding-hindi natin sasaksakin ang isa't isa sa likod. Ang magtiwala pa rin sa isa't isa sa kabila ng kawalang pag-asa dulot ng pagtataksil at sakit. Ikatlong pagsubok, nakapasa. Sa loob ng 10,000 taon, napakaraming may sumpaan ang nagkasiraan dito. Tunay ngang itinadhana kayo para sa isa't isa. Binabati ko kayo sa matagumpay na paglampas sa pagsubok ng kasawian. Ang inyong gantimpala, ang banal na apoy ng chaos, at ang awit ng Phoenix sa siyam na kalangitan. May inililihim ba kayo sa akin? Parang may kakaiba, eh. Huwag ninyong sabihin kayong dalawa ay. Wala iyon. Kukuha lang ako ng tubig. Nakatanggap ang host ng 100 beses na gantimpala. Umakyat na si Huanyan sa unang yugto ng bagong kaluluwa. Muling lumagpas sa limitasyon si Huanyan. Sa ganitong bilis, mabilis na akong makakapag-anyong tao. Ate Huanyan, may masamang balita. Papalapit na ang pinuno ng sekta kasama ang mga elder. 3 kalye na lang ang layo nila. Iligpit mo na ang mga gamit mo. Kailangan na nating umalis agad. Nabalitaan kong narating mo na ang antas ng gintong binhi, kaya naparito ako upang batiin ka. Masyado kayong magalang, Pinunong Shen. Isang malayang tagapagsanay na lamang ako ngayon. Hindi ako karapat-dapat na maging ama mo.
Huanyan, isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng nangyari noon. Pinaratangan akong dinungisan ko ang banal na kayamanan, at winasak ang aking kapangyarihan. At tinatawag mo yon na hindi pagkakaunawaan. Nakita ng sarili kong mga mata na kinuha ni Shen Yoxen ang banal na prutas ng sekta, pero pinalabas niyang si Ate Huanyan ang nagnakaw nito. Walang hiya ka, puro ka kasinungalingan. Sana ay pinatay na lang kita noon. Paeldores ng mahabang buhay, Shen Huanyan. Susunugin kita hanggang sa maging abo. Doon lamang sa aking paglakas makikinig ang Haiyuan. Kailangan ko pang maging mas malakas. Wan Chen, napakalakas ng loob mo. Mahal na pinuno, nabulag lamang po ako ng sandali. Para sa kinabukasan ni Ziner. Simula sa araw na ito, palalayasin ka na sa sekta ng Shohan, at aalisan ng kapangyarihan. At pati ikaw, Shen Yoxen. Palalayasin ka rin sa sekta ng Shohan at hinding-hindi ka na makakabalik kailanman. Ama, ako ang tunay mong anak. Ha ha. Ha? Shen Waigo. Pagsisisihan mo ito. Huanyan, patawarin mo ang iyong ama. Nagmamakaawa ako, patawarin mo ako. Hindi mo ako pinaniwalaan noon. Kaya hindi mo na rin kailangang maniwala sa akin ngayon. Hindi sa dahil nalaman niyang nagkamali siya, kundi nakikita lang niya na may malaki ka pang pakinabang sa kanya. Simula sa araw na ito. Ako, si Shen Huanyan. Ay wala nang anumang kinalaman pa sa sekta ng Shohan. Putol na ang ating ugnayan kailanman. Ate Huanyan, saan po tayo pupunta? Ang pagtitipon ng Dao sa lungsod ng Tianzhou. Tumunod ka sa Phoenix na ito, at magpapakilala tayo sa buong mundo. Mas matagal ko na itong mapapanatili ngayon, isang buong 15 minuto. Ang damit mo. Nilikha ko lang sa kapangyarihan ko yon. Kaya hindi masyadong kasya sa akin. Mukhang kailangan na kitang bilhan ng mga bagong damit. Ate Huanyan, may problema ba? Na-stuck ako sa aking pagsasanay. Kahit anong gawin ko, hindi talaga tumataas ang antas ng lakas ko. Paano nangyari yun? Hindi ba't walang dapat na balakid sa antas ng Jindan? Kailangan kong mag-isip ng paraan para makagawa ng mga elixir na magpapalakas sa kapangyarihan. Hindi ito problema sa espiritual na lakas. May mabigat na harang sa kanyang puso. Ate Huanyan, ano ba ang bumabagabag sa puso mo? Bata pa lang ako na mawalan ng ina. At hindi rin siya nagtiwala sa akin kailanman. Lahat ng nakukuha ko, nawawala rin sa huli. Palagi na lang akong iniiwan ng lahat. Hindi ako aalis. Limomo. Natiis niya ang tibok ng puso ng Phoenix. Maliban na lang kung dukutin mo ito gamit ang sarili mong mga kamay. Kasunduan ng tadhana. Sasamahan kita sa buhay at kamatayan. Ngayong sa wakas ay nahanap na kita. Paano ko naman makakayang iwan ka? Pinili rin tayo ni Yuan Yuan. Ito ang pinakamahalagang pagkakaibigan natin, hindi ba? Nakatanggap ang mayakda ng 100 beses na gantimpala. Ang antas ng lakas ay umabot na sa gitnang antas ng nascent soul. Nakalagpas na si Ate Hiyuan sa kanyang harang.
Kaya ako nang manatili sa anyong tao palagi. Diyos ko, Panginoon, naging tao na po kayo. Napakagwapo talaga ng anyong tao ko bilang Phoenix. Oo nga naman, tama ka. May walang katulad na tikas at kareligan. Malapit na tayo sa lungsod ng Tianzhou. Nabalitaan ko na pati ang hangin sa lungsod ay may amoy ng mga espiritual na bato. Pagpupulong sa Zhangzhou tungkol sa tao. Mas masigla to kaysa sa pagpupulong ng mga hayop sa sekta ng pagpapaamo, di ba? Ha 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 ha. Pagpupulong ng mga hayop, ha 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 ha. Ate Juan yan, tingnan mo nga siya. Balita ko, darating ang mga henyo mula sa iba't ibang sekta. Tamang-tama para masubukan ko ang bago kong lakas, hari ng mga hayop. Noong una, gusto ko lang patunayan ang aking sarili sa harap ng aking ama. Pero ngayon, gagawin ko na ito para sa aking sarili. At para sa atin. Ang malayang kultibador na si Shen Huanyan, gitnang antas ng Jindan. Espiritual na hayop, gitnang antas ng Nascent Soul. Gitnang antas ng Nascent Soul. Mga cultivator mula sa antas ng Golden Core hanggang Nascent Soul. Paano nila nagawa yon ngayong Hulyo? Magsisimula na ang talakayan ng Dao makalipas ang 3 araw. Pakiusap, dumating kayo sa tamang oras. May kakaiba kay Ate Waning. Sinusubaybayan niya tayo. Nararamdaman ko rin. Marshall Uncle. May 3 na namang disipulo na nasa antas ng Golden Core pataas ang nawawala. Ika-5 pangkat na ito. Lahat sila ay mga pinakamahuhusay mula sa iba't ibang sekta at mga sikat na kalahok para sa darating na talakayan ng Dao. Sabi ng palasyo ng Panginoon ng lungsod ay tumakas daw sila bago ang laban. Sino namang maniniwala roon? Lahat ng mga nawawala ay nasa antas ng Golden Core pataas. Kailangan nating mag-ingat. Baka naman pati tayo ay pinupuntirya na rin nila. Huwag kayong mag-alaala, narito ang Phoenix na ito para protektahan kayo. Ang mga nawawala ay ang mga nasa antas ng Golden Core pataas. Ibig bang sabihin nito, may nagpupuntirya sa mga kakumpetensya? Sino? Banal na apoy ng chaos. Sekta ng Wanjian. Bakit mo ako sinusundan? Magsalita ka. Kung ayaw mong magsalita, marami akong paraan para mapakanta ka. Ano ito? Magsalita ka. Maawa ka, sumusunod lang ako sa utos. Sino ang nag-utos sa'yo? Mga alay lamang din kayo. Nakaalis na siya sa inn. Nakaalis lang niya, wala pang 15 minuto. Isang babala ito para sa akin. Xiao Yun, nakabalik ka na. May biglang pumasok dito kanina. Tila may hinahanap silang kung ano. Ligtas ba kayong dalawa? Saan kayo nasaktan? Isang babala lang yon. Higit na mas mataas ang antas ng lakas ng taong iyon kaysa sa akin. Tiningnan niya ako ng isang beses, na para bang nakatingin sa isang bangkay, at pagkatapos ay umalis na. Nakasulat dito ang lahat ng pinakamahuhusay na nasa antas ng Golden Core pataas. Kasama rin doon si Huang Yanjia, sabi ng mga ngaso. Mga alay tayo. Ang mga pangalang binura sa listahan. Malamang ay ang mga taong nawawala. Natatakot akong. Masama ang sinapit nila. Anong gagawin natin? Kailangan nating hanapin ang iba pang natitira sa listahan. Magsama-sama tayo para sa ating kaligtasan. Mas mabuti yon kaysa mag-isa tayong lumaban. Paramihin natin ang ating mga kakampi. At bawasan ang ating mga kaaway. Buhay sa gitna ng kaguluhan.
Binibining Shen, Binibining Zhao. Siya ay mula sa angkan ng Feng. 本凤是 Oh, tawagin niyo na lang akong Xiao Yun. Hindi magandang mag-usap dito. Nakahanda na ang silid sa bahay tsaa. Nakuha ito ni Xiao Yun mula sa lalaking nakaitim na sinundan niya. Nawawala ang tatlo kong kapatid sa sekta. At nasa listahang ito ang mga pangalan nila, ang pag-alay. Ang sektang Wanjian ay isa sa tatlong nangungunang sekta sa Zhangzhou. Ang sektang Wanjian ang nangungunang pamilya sa Jiushu. Mga tuta lang sila ng pamilyang Merong. Wala akong pakialam sa pamilyang Merong na yan. Pumunta tayo sa kuta ng sektang Wanjian para mag-imbestiga. Ang mga bombang pampalito na ginawa ni Yuan Yuan ay mas mabilis ng 15 minuto. May aura ng demonyo sa hanging ito. Nangangahas ang sektang Wanjian na makipagsabuatan sa mga demonyong kultibador, saklolo. Ayokong mamatay. Hindi maaari, sinisipsip ng porma sayon ang kanilang dugong buhay. Bilis, kapatid na Zhang. 张师弟， Kapatid na Li, kapatid na Wo. 师弟， At maging si Senior Zhang ng sektang Qingyan. Pakiusap, Senior. Bigyan mo sila ng marangal na kamatayan. Huwag mong hayaang sipsipin ng masamang enerhiya ang daan nila patungo sa muling pagsilang. Buhay sa gitna ng kaguluhan. Ikatlong laban. Si Shen Wanyan laban sa espiritong tigre ng sektang Wanjian. Ang sino mang matalo sa harap ng estatwang bato ay kailangang sumuko. Kung hindi, ang naging masamang kapalaran ng mga nawawala ay siyang mangyayari sa iyo bukas. Walang hiya, hindi naman lang sila nagpanggap. 不演了。 Sapat na ang pakikipaglaro ko sa iyo. Porma sayo ng itim na pagpatay. Napakalupit ng porma sayo ng espadang ito. Gamitin natin ang ating pinagsamang teknik. Huni ng Phoenix sa siyam na langit. Huni ng Phoenix sa siyam na langit. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Isang nasa gitnang yugto ng Golden Core, nakipaglaban sa mas mataas na antas at tinalo ang henyo sa huling yugto. Ang espiritong hayop na iyon. At ang apoy na iyon, may dugo siya ng isang banal na nilalang. Napakagaling na malayang tagapagsanay. Nagawa pa niyang sirain ang itim na formasayo ng sumpa ng sektang 10,000 pana. Interesante. Pinahihirapan ng sektang 10,000 espada ang mga kalahok. Alam ba ito ni Ginoong Merong? HMPH, isang paninirang puri sa pamilya Merong. Naghahanap ka ng kamatayan, bukas sa arena, ako mismo ang magpapabagsak sa iyo. Hamak na insekto, napakapangyarihan ng pamilya Merong. Hindi natin sila kayang banggain ng basta-basta. Kung hindi kayang iwasan, lalabanan natin sila. Heto ang pinakamataas na kalidad ng gamot para sa sugat mula sa sektang pagpapaamo ng hayop. Bukas, anuman ang mangyari, siguraduhin mong mabubuhay ka. Salamat, kaibigan. Magkaibigan tayo. Ang paghihiganti para sa aking kapatid sa sekt ay baka may kinalaman sa kanya. Hindi pa sapat to. Ako lang ang dapat maging pinakamalakas sa buong Zhangzhou. 13 Golden Core, 3 maagang yugto ng Nascent Soul. Sa akin na ang lahat ng ito. Tanging sa tribo ng mga demonyo lamang mayroong ganitong sining ng paglamon. Kapag nanalo ako bukas. Ang babaeng iyon at ang espiritong hayop na nasa antas ng Nascent Soul ay mapapasa iyo na. HMPH. Nagsanay ng mag-isa ang matandang ninuno ng 300 taon. Ngayong araw, nagpadala siya ng utos para pumili ng bagong pinuno ng pamilya. Tito, tulungan mo akong manalo sa paligsahan ng Zhangzhou. Dapat kang maging numero 1. Kapag hindi mo nakuha yon, wala kang silbi.
Ang sect ng 10,000 pana. Siguraduhin mong mapapapanig mo sila sa atin. Huwag kayong mag-alala, Tito. Kapag nagawa mo ang dalawang bagay na ito, doon ka palang bibigyan ng pansin ng matandang ninuno. Umalis ka na. Opo, nauunawaan ko po. Isang nasa gitnang yugto ng Golden Core na may kasamang espiritong hayop lalaban sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Labanan ba talaga ito? Ito ay pagpapakamatay. Sigurado ng talo si Shen Huanyan. Si Merong Lai ay mula sa direktang linya ng pamilya Merong. Shen Huanyan. Maganda ang espiritong hayop mo ah. Ibenta mo sa akin at hahayaan kitang mabuhay. Ano, payag ka ba? Leyes, HMPH. Napakaganda ng mga balahibo nito. Napakakintab. Kung masisira lang ito. Napakasayang naman. Isang hamak na hayop na may pakpak, may lakas pa ng loob na magmatapang sa harap ko. Napakalakas ng ganting presyon. Hindi lang ito basta gitnang yugto ng dakilang diwa. Sa itong nilalang mula sa sinaunang chaos. Ang antas ng kapangyarihan niya. Hahaha, sa tingin nyo ba talaga ay matatalo nyo ako? Huwag na nating patagilan ito, baka magkaroon pa ng problema. Dapat na itong matapos. Kayang saktan ng mga aninong ito ang mga bangkay. Mag-ingat kayo, huwag nyo siyang sasaktan. Tunay na apoy ng araw. Sunugin ang lahat ng kasalanan. Kapatid ko sa sekta yan. Merong Lai, ikaw nga talaga. Alagad yan ng aming sektang Chindion. Hindi maitatila ang mga ebidensya. Hulihin ang ibong iyan. Nandoon din ang aking pamangkin sa sekta. Bumubuo sila ng isang demonyong forma sayon. Buisit. Ha. Haha, ngayong nalaman nyo na, ay papatayin ko kayong lahat. Ang sigaw ng Phoenix sa siyam na langit. Hindi ito kulog. Ito ay pagpuksa sa demonyo. Sumugod ka na, bilis. Sabay-sabay tayong sumugod para puksain ang demonyo at ipagtanggol ang tamang landas. Harangan nyo yan. HMPH. Bata. Ngayon, kahit ang pamilya Merong ay hindi ka na mangangahas na kilalanin. Pigilan siya. Imposible, ako dapat ang magiging numero 1 sa buong gitnang lupain. Hanggal na aso, ginalit mo ang lahat. Isang kultibador sa gitnang yugto ng gintong butil, kasama ang isang espiritual na hayop sa antas ng dakilang diwa, ay tinalo ang tugatog ng dakilang diwa at ang numero 1 sa gitnang lupain na si Shen Huanyan. Wala kayong karapatang hatulan ako. Patay na si Lie. PSH, kung patay na, patay na. Ngunit nag-aalala ko. Laban, Merong. Kung hindi dahil sa inyong dalawa ngayon, ang pagtitipon sa Zongzhou ay tiyak na magiging isang katayan. Sa wakas, naiganti na rin ang aking mga alagad ngayon. Malaki ang utang na loob ng sektang Qingyan kay Binibining Shen. Ang kawalang katarungang sinapit ng aking guro, mabuti na lamang at ibinunyag ninyo ang katotohanan. Pinaliligiran si Ate Huanya ng napakaraming makapangyarihang tao, nakakamangha ang tagpong ito. Parang may magandang mangyayari ah. Handa ang sektang Yashao na kilalanin si Shen Huanyan bilang pinuno ng alyansa ng Zongzhou. Isang malayang kultibador, magiging pinuno ng alyansa. Papayag ba ang 7 sekta, ang mga nasa yugtong Golden Core at Nascent Soul, pati na ang mga espiritong hayop? Kaya mo bang pumatay ng mga demonyong kultibador na mas malakas sa iyo? Kaya mo ba? Pero ang pinakamahalaga, iniligtas niya ang buhay nating lahat. Nagkakaisa ang 7 sekta. Saksi ang ating panunumpa sa dugo. Si Shen Huanyan ang karapat-dapat na maging pinuno ng alyansa ng Zongzhou. Ate Huanyan, ito na ang unang hakbang mo para maging empress, tanggapin mo na.
Ngayong araw, itinatag ang alyansa ng Zongzo, at gagawa tayo ng tatlong kasunduan. Una, magkakapantay ang lahat ng sektor sa loob ng alyansa. Pangalawa, kung magkaroon man ng pag-atake o pagsakop, sama-sama nating lalabanan ang kaaway. Pangatlo, ang mga natitirang kampo ng kasamaan ay magbabayad ng dugo para sa kanilang mga kasalanan. Sige, napakahusay. Siya ang ating Panginoon, ang Panginoon. Panginoon. Ating salubungin ang ating bagong pinuno, nakamit ang tagumpay sa Zongzo. Gantimpala, ang iyong kapangyarihan ay umabot na sa sukdulang antas ng yugtong Nascent Soul. Panginoon, nag-iba po ang kulay ng inyong mga balahibo. Humihingi ng pahintulot ang ninuno ng sektang Wanjian na makaharap ang pinuno ng alyansa. Pinuno ng alyansa, maawa po kayo, parang awa nyo na. Ang lahat ng ito ay gawa at pilit lamang ni Merong Lai. Pinagbantaan niya kaming pupulunin ang aming buong sekta, hahaha. Hinawakan ba ni Merong Lai ang iyong kamay? Para pilitin kang manghuli ng mga tao. Pumatay ng 47 alagad mula sa iba't ibang sekta. Ang mga katulad mong salot ay nararapat lamang mamatay. Ipatupad ang parusa ng walang awa. Ang mga alagad ng sektang Wanjian ay dadaan sa pagsisiyasat ng 7 sekta. Ang mga walang sala ay palalayain, ngunit ang mga nagkasala ay papatayin. Mag-ingat kayo. Kung magkakaroon muli ng labanan, ang 3,000 alagad ng sektang Yashao ay handang sumaklolo sa inyo anumang oras. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay, kaibigan. Ipangamusta mo ako sa mainiting ulong master na may pulang mata ng inyong sekta. Pakiabot ang aking pagbati. Tiyak na magwawala na naman ang matandang yun kapag narinig ang tungkol sa Huangfeng. Ngayong narating mo na ang kasukdulan ng antas ng Yuan Ying, wala na siyang laban sa iyo. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Hindi kita hinahanap. Nakikiusap lang ako. Sa hilagang hangganan ng Beijo ng mga demonyo. Sinalakay ito ng malaking hukbo ng mga demonyo. 3 lungsod na ang bumagsak. Walang katapusan ang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa ating mga mamamayan. Nanganganib na ang linya ng depensa sa Beijo. Ang ating mga rasyon at supply. Naantala at naputol ang ating mga supply. Wala na tayong matatanggap na tulong. Ang angka ng Merong. Kung babagsak ang Beijo, mabilis na makakapasok ang mga demonyo ng walang kahirap-hirap at malalagay sa matinding panganib ang buong Zongzo. Ano ba ang binabalak ng angka ng Merong? Napakalupit ng mga demonyo at napakalakas din ng kapangyarihan ng angka ng Merong. Wala tayong lakas na kalabanin kahit sino sa kanila. Mayroon pang 100,000 mamamayan ang natitira sa Beijo. Kalahati ng bawat sekta ay may iwan upang bantayan ang Zongzo. At ang kalahati naman ay sasama sa akin para sumaklolo. Magtipon-tipon kayo sa loob ng 3 araw. Napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Ang larangan ng digmaan ay hindi isang paligsahan lamang. Ito ay isang bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Natatakot ka ba? Kailan pa ba natakot ang Phoenix na ito? Napalamig naman, ang hangin ito ay parang mga talam ng kutsilyo. Banal na apoy ng kaguluhan. Balak mo pang tumakas. Ha? Huwag kayong matakot, galing kami sa Zongzo. Lolo, mayroon ba kaming dapat tandaan sa pagpunta sa lungsod ng Bingfeng? Hindi kayo makakatawid sa pintuan ng Shuileng patungong lungsod ng Bingfeng. Sa pintuan ng Shuileng, may grupo ng mga bantay na nag-aabang hawak ang kanilang mga pana. Kahit isang langaw, hindi makakalusot doon. Mahal na Ginoo.
Nang mabalita namin noong nakaraang araw na paparating ang mga sundalong demonyo, sana ay tatakas kami para magbakasaling mabuhay. Pero lahat kami ay naitaboy pabalik dito. Namatay na ang lahat ng tao sa mga kalapit na baryo, kung hindi dahil sa inyo. Mga supply ng pagkain. Hindi tayo makakalusot. Anong lagay ng lungsod ng yelo? Sino ang gustong dumaan at anong pakay ninyo? Si Shen Wanyan, ang pinuno ng alyansa ng Zonzo, narito kami para tulungan ang Northern Zhou buksan ang tarangkahan. Ha, sino naman ang pinuno ng alyansa ng Zonzo na yan? Ang pamilya Merong lang ang kinikilala ko. Ito ang utos. Isinara na ang Northern Zhou. Walang sino mang pwedeng dumaan. Papanay ng sino mang sumuway. Anong gagawin natin? Gagamitan ba natin ang dahas pero kailangang manatiling buo ang pader ng lungsod para mapigilan ang pagsalakay ng hari ng kadiliman? Nagmamadali ako. Bibilang ang phoenix na ito hanggang 3. Kapag hindi nyo binuksan ang pinto, papatayin ko kayong lahat. 3, 2, 1. Bukas na ang daan ng mga supply. Diretso na tayo sa lungsod ng yelo. Dumating na ang tulong. Sa wakas, narito na sila. Ako si Bei Mingzon, ang ina po ng sagradong lahi ng Xuanwu. Nagbibigay pugay sa iyo, dakilang Yuan Feng. Mayo ka. May bili ng ating mga ninuno na kapag nakita raw ang sinaunang Yuan Feng, ay dapat siyang tratuhin ng may pinakamataas na paggalang. Kaya pala ayon sa alamat, ang Yuan Feng at Xuanwu ay magkasamang lumalaban ng ganito. Matagal nang kulang ang pagkain sa loob ng lungsod. 50% na ng mga kabalyero ng Northern Zhou ang nasawi, at hindi mabilang ang mga sugatan. Kapag pinatagal pa natin ito, baka lalong lumala ang sitwasyon. Kailangan nating tapusin ito ng mabilis. Ihanda ninyo ang lahat ng mga halamang gamot. Kami na ang bahala sa mga paeldores na pampasabog at pampagaling. Ulat po. Ulat po, ang hukbo ng mga demonyo ay nagtitipon sa labas ng lungsod, may 10 kilometro ang layo, ang bilang nila ay aabot sa hindi bababa sa 50,000. 50,000 mga demonyo. Kahit isama pa ang mga sugatan, hindi lalampas sa 20,000 ang mga sundalo natin sa loob. Napakalakas ng kalaban kumpara sa atin. Kahit kasama pa ang mga bagong dating nasasaklolo, wala pa rin tayong pag-asang manalo. Ipagtatanggol natin ang lungsod ng yelo hanggang sa kamatayan. Lalaban tayo hanggang sa huling tao, walang aatras. Tamang-tama ang dating nila. Gusto rin namang makaharap ng Phoenix na ito ang mga lapastangang demonyong iyon. Kahit isang sagradong nilalang si Panginoong Yuan Fang, hindi pa naman siya nakikipaglaban ng totohanan sa mga demonyo. Nang muling magkatagpo kahapon, lumusab ang ating mga paunang hukbo para salubungin ang ating mga kapatid. Ngunit wala pang kalahati sa kanila ang nakabalik. Napakalakas ng loob ni Panginoong Yuan Feng na pumunta doon. Ngunit mas mabuti pa rin mag-ingat siya. Salamat sa paalala, sisiguraduhin kong mag-ingat. Guguluhin ni Xiao Yun ang masayo ng mga demonyo mula sa langit gamit ang banal na apoy. Sisilakay ng harapan ng mga kabalyero ng Hilagang Zhou upang gumawa ng butas sa kanilang pormasayon. Gagamitin ko ang huni ng Phoenix sa siyam na langit para palakasin ang buong hukbo. Ipagtatanggol naman ni na Zhao Yuan at Yuan Jun ang tuktok ng pader gamit ang mga pampasabog na paeldores hanggang sa kamatayan. Masusunod. Sinadya ng pamilya Merong na harangan ng daan ng ating mga supply. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang balita, may nagbunyag ng mapa ng depensa ng Hilagang Zhou sa mga demonyo. Nakipagsabuatan ng pamilya Merong sa kaaway at nagtaksil sa sarili nilang lahi. Napakabangis ng pagsalakay ng mga demonyo. Natatakot akong simula pa lamang ito. Tipirin ninyo ang paggamit niyan. Ihagis ninyo ng pangkaten. Huwag ninyong ubusin agad ng sabay-sabay. Mas marami ang mga kawal ng demonyo kaysa sa inasahan natin. Mga kabalyero ng Hilagang Zhou, sumunod kayo sa akin at lumusab. Banal na apoy ng chaos. Sige.
Simula ng huni ng Phoenix sa siyam na langit. Pakiramdam ko ay nag-aalab ang aking dugo. So good, ah. Oh. So good. Interesante nga. Kampana ng Yuan Ying, lumitaw ka. Mas matindi ka kaysa sa inasahan ko. Mga kawal, magpakatatag kayo. Sa likod natin. Naroon ang mga mamamayan ng siyam na lalawigan, at sa loob ng lungsod ng yelo. Ang mga matatanda, mahihina, kababaihan, at mga bata. General Wei Min. Natalo ninyo siya. Hindi natin matalo-talo ang general ng demonyo sa mahabang labang ito, ano ang gagawin natin? Babala, banal na apoy ng chaos. Nate, sinusunog ng pangalawang host ang pinagmula ng lakas ni Yuan Fang. Xiao Yu. Shen Huanyan. Ang orihinal na enerhiya ng demonyo ni Yuan Feng. Napakagwapo talaga ng Feng na to. Bakit ka umiiyak? Nanalo tayo. Durugin mo ang talisman na to, ang 100,000 armadong kabalyero ng Hilagang Zhou, kahit gaano pa kalayo. Handa kaming sumuong sa apoy at tubig para sa'yo. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Mag-iingat ka sa iyong biyahe. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating manalo. Kung may panganib sa Zhongzhou, Bame Ing Zonyu, ang 100,000 magigiting na sundalo ng Hilagang Zhou, ay handang ibigay ang lahat ng makakaya para protektahan ito. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang pakana na inihanda ng pamilya Merong. Nabunyag ang pakikipagsabuatan sa kaaway. Walang anuman yan. Napakalupit ng larong ito ng Ahidres. Nandito naman ako, nagmamayabang ka na naman dyan. Mas malakas pa rin talaga ang hangin sa Hilagang Zhou. Kaya mong paliparin ang baka sa langit sa sobrang kayabangan mo. Haha. Ito lang ang sinabi niya. At ang 100,000 armadong kabalyero ng Hilagang Zhou, ang mga kasamahan natin mula sa 7 sekta ng Zhongzhou, ang pampasabog na tableta ni Yuan Yuan. Gumagawa pa ako ng mas malakas pa rito. Sa susunod, pasasabugin ko ang mga demonyong yan hanggang sa hindi na nila malaman kung saan sila tatakbo. Kasama si Huan yan.
May dumarating, magulo ang aura ng kanyang espada, parang may emergency. Ang pinuno ng alyansa. Nakaabot na si Ninunong Merong sa gitnang bahagi ng yugto ng Soul Transformation. 3 araw na ang nakalipas mula nang lumabas siya sa kanyang pagsasanay. Nagtatag na ng alyansa ang 5 kontinente, ang silangan at kanluran. Pati na ang Timog Yungyang ay nasakop na lahat ni Ninunong Merong. Ang mga sekta sa bawat kontinente ay alinman sa Nolipol na, at walang itinirang buhay kahit isa. O kaya naman ay napilitang lumagda sa isang kasunduan sa dugo upang magpasakop sa kanya magpakailanman. Sa huli, nasa rurok pa lamang ako ng yugtong Nascent Soul. Ang pinuno ng alyansa ng Zonzo, si Shen Huanyan. Napakabait ng aming dakilang ninuno kaya pinahihintulutan niya ang Zonzo na panatilihin ang inyong mga sekta. Kailangan nyo lang magbayad buwan-buwan ng 3,000 mahiwagang bato, 500 halamang gamot at 100 alagad bilang alay. Para masaya ang lahat. Ito ang kasunduan. Pirmahan mo na ito. Poprotektahan ng pamilyang Merong ang Zonzo. Anong klaseng kalokohan yan, mga sip-sip dugo? Bumalik ka at sabihin mo sa inyong ninuno. Hindi sisuko ang Zonzo. Ganyan din ang sinabi ng mga sekta sa 5 kontinente noon. At ano na ang nangyari sa kanila ngayon? Napakatindi. Nagkalat ang mga bangkay kahit saan. Naubos ang buong sekta, walang itinirang buhay kahit isa. Kung ganoon, bumalik ka at sabihin mo kay Ninunong Merong. Nahihintayin siya ng Zonzo dito. Sige na, lumayas ka na. Oh, mga baliw kayong lahat. Maawa kayo, huwag niyo akong patayin. Ang sakit, masasaktan ako. Leyes. Napakawalang hiya talaga. Ang balita tungkol sa pag-abot ni Ninunong Merong sa banal na antas ng kapangyarihan at ang alyansa ng 5 kontinente. Siguradong alam na ninyong lahat, hindi ba? Ang liham ng pagsuko mula sa pamilyang Merong ay 3 araw nang nakakarating sa ating sekta. Pagsuko, ang sekta ng Xuanshan ay mas pipiliin pang mamatay sa labanan kaysa sumuko. May paninindigan, napakahusay. Sa wakas, nagpakita rin ng tapang ang 7 sekta ng Zonzo. 3 araw ang nakalipas. Pinangunahan ni Merong Tianxing ang 30,000 hukbo para sa lakayin ng Zonzo. Saang daan sila dadaan? Sa direksyon ng Hilagang Silangan. Tinatayang makakarating sila rito sa loob ng 2 araw. Ang magkabilang panig ng lambak ng Tianyuan ay may matatayog na bangin. At ang makipot na daan sa gitna ay kasya lamang ang 3 mangangabayo ng sabay. Napakagandang lugar para sa patibong. Maglagay tayo ng depensa sa pasukan ng lambak. Pipilitin nating humilira ang 80,000 hukbo ng kaaway sa 3 hanay na parang mahabang ahas. Si Xiaoyu naman ang magpapakawala ng malawakang pag-atake mula sa himpapawid. Ibaw naman ang mga pampasabog ni Zhao Yuan sa ilalim ng mga bato sa lambak. At ang mababagsik na kabalyero ng Beidou ang gagamitin nating pang-atake kapag gumalaw na sila. Ang pakiramdam na ito. Tila kaya talaga nating manalo. Shen Yoxian, ikaw nga ba si Shen Yoxian? Hindi. Hindi ko kayo kilala. Paano siya nagkaganyan? Para bang sinipsip ang huling patak ng kanyang lakas at buhay. Sa itsura niya, tiyak na ninakawan siya ng lakas sa pamamagitan ng masamang kapangyarihan. Ang masamang sining ng dual cultivation sa banal na antas ng soul transformation ay sapat na para sipsipin ang buong lakas ng kanyang buhay. Shen Huanyan, bibigyan kita ng pagkakataong pumili, sumuko o mamatay. Sa Zonzo, mayroon lamang mga tagapagsanay na namamatay sa labanan. Walang duwag na lumuluhod para lamang mabuhay. Kung matapang ka talaga, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Kung hindi ka makapapayag, halika't lumaban ka. Banal na apoy ng chaos. Ang pinahusay na kapangyarihan ay wawasak at gigiba sa lahat. Ang huni ng Phoenix sa siyam na langit. Elder, hindi na po kayang makatiis ng mga kasamahan natin. Ang mga nasawi ay lumagpas na sa 30%. HMPH. Ito na ang tamang pagkakataon.
Ano ito? Ang lakas na ito ay parang isang mabigat na takip na sumasakal sa amin para hindi makahinga. Isang mahiwagang depensa na biniyayaan ng kapangyarihan ng soul transformation. Guan Yuan Tian. Oh, napakapangit. Pinuno, hahanap ako ng gamot para sa'yo. Juan Yanjia, hiyain mo sila para sa akin. Pasabugin mo sila hanggang sa mawala sila sa kanilang sarili. Mabuti nga sa kanya, isang walang kwentang babae na karapat-dapat mamatay. Xiao Yun, tumigil ka. Mamamatay ka. Sumugod ka kahit na mapiit ang aking nascent soul sa ilalim ng depensa ng soul transformation. Inaaksaya mo lang ang lakas mo. Ito na ang oras na pinakamasaya at pinakamayabang si Merong Tianxing. Ang sandali kung kailan siya pinakamaluwag at walang pag-iingat. Papuntahin mo na ang mga tao ng Meizhou. Kahit na si Bei Mingzhan pa ang mismong pumunta rito, ano ngayon, hindi pa rin niya kayang wasakin ang aking dakilang depensa. Dumating na ang mga nakasayong bakal na hukbo ng Meizhou. Banal na apoy ng chaos. Huli pa rin ang aking pagdating. Nasaan si Merong Tianxing? May lakas ka ba ng loob na lumaban sa akin? Oh, isang ibon, isang hayop lamang. Wala kang karapatang patayin ako. Shen Huanyan, dahil sa iyo, nawasak ang lahat sa akin. Nanalo kayo. Katawa-tawa. Sumusuko na kami. Haha. Simula pa lang ito. Ang katawang pumupuksa sa demonyo. Haha. Hahaha. Pinwersa lang kaming pumunta rito. Nais naming manirahan sa Zhangzhou. Ang aming sekta ng Kangshan ay winasak ng matandang taksil na si Merong. At hindi ko rin ibubuwis ang buhay ko para sa mga mahihirap. Palayain sila. Ang sino mang susuko, patatawarin ng mga nakaraang kasalanan. Ang sino mang gustong lumaban, makipaglaban kayo kasama namin.
Kahit sa panig, kamatayan pa rin ang kahihinatnan. Umibiyak ang lupa, may dugong umaapaw. Napakabigat ng ora na ito. Anong klaseng mahiwagang porma sayon ito? Ah, ah, ah. Napakalakas ng singaw ng dugo. Babala, may natukoy na malawakang selyo na itinanim sa kanila. Mga selyadong kultibador. Sisabog na sila. May selyo. Lahat kayo, maghiwa-hiwalay. Lumayo kayo sa mga naglalabas ng itim na usok. Ha? 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 Sisilakay na ang kidlat ng kaparusahan. Kahit nagmadali ako ng walang hinto. Huli pa rin ang lahat. Hindi natin alam kung ilan pang selyadong kultibador ang natitira. Tinago ni Merong Tianxing ang mga selyo sa loob ng alyansa ng 5 kontinente. Ha 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 ha. Walang sino man ang makakaalis ng buhay ngayon. Ha? Nalaglag ang aking kapatid. Yun Cheng, kaya mo ba? Lintek, kung hindi ko lang sinunog ang aking pinagmulan ng lakas kanina, pukin ang mga halimaw na ito. Ang puso ng porma sayon ay nasa loob ng katawan ni Merong Tianxing. Ang puso ng porma sayon ay nasa mismong katawan ni Merong Tianxing. Kailangang mapatombe siya. Ang lakas ng loob mong saktan siya. Xiao Yun, ayos ka lang ba? Ha? Ha? Xiao Yu. Mamatay ka na. Tuktok ng Golden Core, HMP. Sa harap ng aking palasyo ng demonyo, isa ka lamang hamak na langgam. Papatayin mo ang kaibigan ko. Gawin mo yan sa ibabaw ng aking bangkay. Aking sinta, huwag kang umiyak. Ang dugo ng sinaunang phoenix. Sakto lang para gamitin ko sa paggawa ng gamot, ha ha ha. Banal na apoy ng kaguluhan.
Akin na ang pinagmulan ng lakas ng sinaunang Phoenix. Ha 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 ha. Babala sa host, ang pinagmulan ng lakas ng sinaunang Phoenix ay pilit na sinisipsip. Babala, ang buhay ng host ay nasa kritikal na kalagayan. Inihahanda ang proseso ng Nirvana. Nais mo bang sunugin ang lahat ng iyong orihinal na lakas? Gamitin ang Nirvana. Napakainit. Ah, ano to? Ang kamay ko. Mamamatay ba ako? Anong apoy ito? Oh, hiyaw ng Phoenix sa siyam na kalangitan. Oh, hindi ako papatalo. Oh, hindi ako papatalo. Hindi ako papatalo. Bumibiyak na ang itlog, Xiaoyun. Buhay ka pa, buhay ka. 你还活着。 Ayon sa mga sinaunang tala ng ating sekta, ang nirvana ng sinaunang Phoenix ay may siyam na tsansang mamatay at isa lamang ang mabuhay kung walang tulong. Maaaring habang buhay siyang makulong sa loob ng itlog. Anong klaseng tulong? Ang siyam na ikot na halamang pambuhay. Ayon sa alamat, makatutulong ito sa sinaunang Phoenix na mabasag ang itlog at muling maisilang. Ang siyam na ikot na halamang pambuhay. Mayroon lamang isang piraso nito sa pavilion ng lihim ng langit. Iyon ang pinakapresyadong kayamanan ng kanilang pavilion. Nasaan ang pavilion ng lihim ng langit? Sa labas ng siyam na lalawigan. Sa dulo ng silangang dagat. Mayroong isang lumulutang na isla roon. Mayroong Chonji Pavilion sa islang iyon. Ngunit hindi sila tumatanggap ng mga tagalabas. Kailangan ko pa ring subukan. Handa akong akyatin kahit ang pinakamataas na langit para sa kanya. Pinuno, naniniwala ang Chonji Pavilion sa tadhana. Hindi ito makukuha sa pilitan lamang. Tiyak na mayroon akong tadhanang iyon. Naghihintay sa akin si Xiaoyun. Huwag kang magmalaki, pinuno ng pavilion. Ano naman kung ito ang Chonji Pavilion, ibigay mo ang buhay mo. Chonji Pavilion. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Sino ka para makialam dito? Ang hiyaw ng Phoenix sa siyam na langit. Kahit nasa ganitong kalagayan ka na, tinutulungan mo pa rin ako. Xiaoyun. Nangungulila ako sa'yo. Ako si Yun Jongzi ng Chonji Pavilion. Maraming salamat sa pagliligtas sa aking buhay, Binibini. Ang enerhiya ng Primal Phoenix habang nakikipaglaban kanina ay nagmumula pala sa bagay na ito. Ito ang sinaunang dugo ng Primal Phoenix. Sumama ka sa akin pabalik sa aming sekta, at doon natin ito pag-usapang mabuti. Ayon sa propagation ng aming pavilion, kung magaganap ang muling pagsilang ng Primal Phoenix, gagawin ng Chonji Pavilion ang lahat para tulungan ka.
Nakuha na natin ang halamang nagbabalik ng kaluluwa. Ngunit kailangan pa natin ng 3 pambihirang kayamanan mula sa langit at lupa bilang pangunahing sangkap. Kahit kailangan ko pang akyatin ng bundok ng mga patalim o sumisid sa dagat ng apoy. Hindi aatras si Shen Huanyan kahit 1,000 kamatayan pa ang harapin ko. Ang mahiwagang yelo ng North Sea upang pigilan ang laso ng apoy. Ang sagradong kahoy ng East Sea para patatagin ang kaluluwa. At ang swerte ng siyam na lalawigan para pagalingin ang kanyang pinagmulan. Xiao Yun, hintayin mo ako. Ang muling pagsilang ng Primal Phoenix. Ang laso ng apoy ang pinakamakamamatay sa lahat. Kung hindi ito mapipigilan ng yelong may edad na 10,000 taon, bago pa man mapisa ang munting ibon mula sa laso ng apoy, ay magiging abo na ito at tuluyang maglalaho. Pinuno ng lungsod. Leia sa North Sea. Salamat sa pagpapahiram ng inyong mystical na yelo para iligtas ang aking kasamahan. Aalis din ako agad kapag natapos na ang lahat. Naghahanap ka ng kamatayan. Xiao Yun, isasakripisyo ko na ang buhay ko. Panginoong Yuan Feng. Naging bulag si Xiao Yao. Karapat-dapat akong mamatay ng paulit-ulit. Isinasakripisyo mo na naman ang iyong buhay. Iniligtas mo ako. Napakawalang silbi ko talaga. Ha, huwag kang lalabas. Hintayin mo ako, tiyak na ililigtas kita. Kung gusto mo ang Soul Sword Intent, kailangan mo akong talunin. Napakalakas na Sword Intent. Kahit parang nagpapakamatay na ako, kailangan ko pa rin subukan. Hindi na makakahintay si Xiao Yun. Sa ganyang kakayahan, may gana ka pang maghangad ng Sword Intent. Umalis ka rito, huwag mong dungisan ng libingan ng espada. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Sa wakas, may dumating ding mahusay na Sword Cultivator. Hindi siya maaaring mamatay ng ganito lang. Tapos na ang para sa araw na ito. Magaling, mas may pag-unlad ka ngayon kumpara kahapon. Hindi pa rin sapat. Huwag kang mag-alala, magpakatatag ka. Naririnig mo ako, hindi ba? Nakaabot na ako sa unang yugto ng Nascent Soul. Ate Huanyan, napakahusay mo talaga. Ate Huanyan, hintayin mong makagawa ako ng mas makapangyarihan pa rito. Papasabugin ko ang mga masasamang tao na yan para malito sila kung saan pupunta, haha. Kahit na tumaas pa ang antas ng cultivation ko, napakahina ko pa rin. Napakabilis ng talam ng espada. Mahina ang depensa sa gilid ng espada. Atakihin mo ang gilid. Napakagandang paraan ng pagbangon mula sa kamatayan. Soul Sword Rings. Ipinagkakaloob ko ito sa iyo ngayon. Sayang lang ang pananatili mo rito. Protektahan mo ang nais mong protektahan.
Maraming salamat, Binibini. Pagod na pagod ka na rin pala ng ganito. Winasak ng angka ng No ang ating sekta. Sa pilitan tayong pinasoli sa kanilang hukbo. Pinagpapatay naman ng angka ng Merong ang mga mamamayan. At nilipol ang buong sekta. Nakipagsabuatan pa sila sa mga demonyo. Ang kanilang kasalanan ay hindi kailanman mapapatawad. Ganoon pala ang nangyari. Babayaran din nila ang mga ginawa nila. Kung hindi sila parurusahan ng langit, kami ang sisingil sa kanila. Ang pagkakaisa natin ang magiging kaparusahan nila. Pumunta sa alyansa ng Zongzhou upang sumapi sa hukbo. Gapiin ang angka ng Merong. Ibalik ang kapayapaan sa Jiusho. Ang angka ng Merong ang sumisira sa Jiusho. Maraming buhay ang nagdurusa. Ngayong araw, sumusumpa ako rito na kailangang mapuksa ang demonyong ito. Handa kaming sumunod sa inyo, pinuno, kahit sa gitna ng matinding panganib. Hindi kami aatras kahit mamatay pa. Pinuno, ihiganti ninyo kami. Oh. Xiao Yun. Masaya. Ito na nga ang damo ng siyam na pagkabuhay ng kaluluwa. May kakaibang pangitain sa kalangitan. Ginigising ng tatlong buhay. Si Yuan Feng kaya yun, imposible. Matagumpay ang kanyang muling pagkabuhay. Babalik na ang pinuno ng alyansa at si Panginoong Yuan Feng. Isang napakagandang pangitain ito. Darating na ang magagandang araw natin. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagtapos sa misyon ng muling pagkabuhay. Kasalukuyang lakas, unang yugto ng pagbabagong Diyos. Na-unlock na kakayahan, apoy na walang kamatayan. Unang yugto ng pagbabagong Diyos, apoy na walang kamatayan. Sa wakas, nakabalik na si Xiao Yun. Akala ko hindi na kita. Nakabalik na ako. Nangako ako sa iyo na hinding-hindi kita iiwan sa buhay man o kamatayan. Hindi mo alam, sa nakalipas na mga araw, naging Yuan Feng ako. Ang sinaunang Yuan Feng. Opo, napakalakas talaga ng dakilang Yuan Feng. Wala na si Yuan Yuan. Ang sekta ng Yans. Ang utang na ito. Kailangan nating singilin. Maraming salamat po, pinuno ng sekta. Yuan Feng Xiaoyun. Nag-aalay ng handog sa Changji Pavilion. Matagumpay na muling nabuhay si Panginoong Yuan Feng. Karapat dapat ipagdiwang. Sumusunod lamang ako sa tadhana ng langit. Sininunong Merong. Kinakamkam ng pamilyang Merong ang mga yaman sa 5 kontinente. Sa pilitan nilang pinagsisilbi ang mga cultivator. Kung ganoon, harapin natin siya. Sama-sama nating wakasan ang lahat ng ito para sa kapakanan ng mga mamamayan ng siyam na lupain. Sige. Walang kasiguruhan ng ating buhay o kamatayan. Nagising na ang banal na kaluluwa ni Guro. May pag-asa na ang siyam na lupain. Isang hamak na maagang yugto pa lamang ng pagka-Diyos. Nangangahas ka, lapastangang bata, inalipin mo ang 5 kontinente, at tinalikuran ka na ng lahat, ngayon na ang araw ng iyong kamatayan.
HMPH, hamak na kakayahan lamang. Nasugatan si Lord Yuan Fang at ang pinuno ng alyansa, tumahimik ka. Kaya palang pumatay ng isang Nasan Soul ang ating pinuno gamit lamang ang kanyang Golden Core. Babala, nagkaroon ng resonance ang espiritual na lakas ng host at ng contract partner. Nagbubunga ito ng pagkakaisa ng tubig at apoy. Kuya Tongzi, gumawa rin ako ng paraan para makapagligtas. Gamit ang pinakamahusay mong water spells, atakihin mo si Zuan Lo. Nagtutunggali ang tubig at apoy. Hindi maaari. Ano ito? Ang batas ng dakilang daw. Ang lahat ay nasa loob ng formation. Panatilihin ang inyong forma sayon. Natalo ba talaga ako? Ito ba ang pakiramdam ng tuluyang maubusan ng lakas? Kaya mo pa ba? Walang problema, kaya ko pa siyang patayin. Hahaha, sa buong buhay ko, pinagplanuhan ko ang lahat ng aking hakbang. Hindi ako nagpatalo sa kahit kanino. At dahil hindi na rin naman ako mabubuhay, sasama ko kayong lahat sa aking kamatayan. Ano ang binabalak niyang gawin? Hindi maganda, pasasabugin niya ang kanyang sarili. Tumakbo kayo, bilis. Ang pagsabog ng isang mid-stage deity, papatagin nito ang milya-milyang lupain. Ninuno, patawarin niyo ang aking buhay. May asawa at mga anak pa ako na umaasa sa akin. Ayokong mamatay. Sumama kayong lahat sa akin sa hukay, hahaha. Mga walang utang na loob. Mamatay na kayong lahat, huwag kayong magkagulo. Kahit sa kamatayan, dapat may dangal. Huli na ba ang lahat? Sa pagkakataong ito, sasamahan kita. Maniwala ka sa akin. HMPH. Bumukas ka, walang kamatayang apoy. Babala, ang kapangyarihan ng apoy ay umaapaw na. Lumalampas na sa pinakamataas na limitasyon. Malapit nang matuno sa liwanag ang iyong katawan. Iminumungkahi ang agarang pag-alis. Kumapit ka. Ang mga nakakagalaw pa, ipasa ang inyong espiritual na lakas kay Xiaoyun. Tulungan siyang patatagin ang kapangyarihan ng apoy. Ang saksak ng espadang ito ay para sa mga mamamayan ng Jiushou. Halikayo, maglaho tayong lahat na parang abo. Wawasakin ko ang Yunran, wawasakin ko ang Yans. Ahaha, wawasakin ko ang lahat ng nilalang sa Jiushou. Mga ginoo, hindi pa ito tapos. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Hahaha. Nanalo tayo. Ligtas na ang Jiushou. Tapos na. Nanalo tayo. Ano ang bagay na yan? Ang mga demonyong binanggit sa mga sinaunang aklat. Aba, totoo nga. Dati ay bihira lang silang magpakita, pero bakit napakarami nila ngayon? Totoo nga ang sinabi ng ninuno na may napakaraming demonyo sa labas ng Jiushou. Ang kanilang kapangyarihan ay masyadong malakas, hindi ka panipaniwala. Rurok ng antas ng Diyos. Mga demonyo sila. Tunay na mga demonyo. Hahaha. Maraming salamat sa pagpatay sa walang silbing yan para sa akin. 3,000 taon akong nakipaglaban sa matandang yan. Hindi ko akalaing mamamatay siya ng ganoon kaiyahiya. Oh. Dugo ng unang phoenix mula sa sinaunang panahon, isang natitirang lahi.
Kahit ang unang Phoenix sa rurok ng kanyang lakas ay bahagya lamang makakalaban sa akin. Ngunit ngayon, napakahina mo na. Kahit ang magdala ng aking sapato, hindi sila karapat-dapat. Ang labanang ito. May silbi pa bang ituloy? Hindi man lang natin kayang salagin ang kahit isang atake niya. HMPH, kung hindi natin sila kaya, tumakbo na tayo. Hanggat may buhay pa tayo, may pag-asa pa. Wala talaga akong laban sa kanya, ano nang gagawin natin? Pinunong Shen, hindi ba natin dapat pag-isipan ng pag-atres? Upang mapangalagaan ang ating lakas. Kailangan nating mag-iwan ng binhi para sa mga tagapagsanay. Hindi natin maaaring hayaang maglaho ng tuluyan ang ating lipi. Pinunong Shen, dakilang Yuan Feng. Lumaban na sa mga demonyo ang Hilagang Zhou, handa kaming maiwan upang hamarang. Sagad na sa kanilang limitasyon ang ating hukbo. Kung mapapatagal lang natin sila ng kahit kaunting oras, baka may pagkakataon pa tayong mabuhay. Mga kabalyerong bakal ng Hilagang Zhou, sumunod kayo sa akin upang ipagtanggol ang buong lupain. Ipakita natin sa mga kampa ng demonyo ang ating hindi sumusukong tapang. Hinding-hindi aatras ang Hilagang Zhou sa labanang ito. Ang paggaya sa sining ng mga Han, kakatawa at nakakaaliw. Bumalik kayong buhay. Sa piging ng tagumpay, iinumin natin ang pinakamahusay na alak ng mga immortal. Mga kabalyerong bakal ng Hilagang Zhou, hamanay kayo. Walang kamatayan ang Xuanwu. Hindi sisuko ang buong lupain, puksain ng mga demonyo. Mga pinuno ng bawat sekta, pakinggan ang aking utos. Magsialis na kayo ngayon din. Ang mga may kaunting sugat, may one para hamarang. Ang mga malubhang sugatan, mauna nang umalis. Ha ha ha. Hukbong nangunguna, sagasaan silang lahat, huwag kayong magtitira ng kahit isa. Nagsisimula na ang dakilang labanan ng Xuanwu. Sa ganyang kain ng puwersa, may lakas pa kayo ng loob na hamarang. Meizhou. Mga kapatid mula sa Meizhou, huwag kayong lilingon. Hindi natin sila pwedeng biguin. Hindi natin sila pwedeng biguin. Master, hindi na mababaligtad ang sitwasyon sa labanan. Pakiusap, ipagpatuloy niyo na po ang pag-atres. System. Wala na bang ibang paraan? Master, sa kasalukuyang panimulang anyo mo, 70% ng iyong tunay na lakas ay naubos na. Malapit nang mag-online, hindi iminumungkahing lumaban ng harapan. May paraan ba? Hindi naman sa nagrereklamo ako, pagsunog ng dugong buhay. Ang aking lakas sa pakikipaglaban ay maaaring umabot sa rurok ng banal na estado. Ang kabayaran ay, dahil sa mga pinsala sa aking mga meridian, may 60% tsansa na mabaygo, at 80% tsansa na mamatay. Ngunit ito lang ang paraan upang mabuhay mula sa kamatayan. Ang Phoenix na ito ay hindi kailanman naging takas sa laban. Ate Juanian, alalahanin mo ako. Kung hindi na ako makabalik, mabuhay ka at ipagpatuloy ang laban para sa Kyushu. Maghayganti ka. Ang pag-aalay ng dugo ng Yuan Phoenix. Ha ha ha, napakahusay. Naglakas loob ka talagang sunugin ang iyong dugong buhay para labanan ako. Napakasaya nito, ha ha ha. Ang dugo ng Yuan Phoenix. Medyo kawili-wili nga. Gusto kong makita kung ilang saglit ka pa makakatagal. Sapat na ang makapatay ng isa. At bonus na kung dalawa. Isang simpleng pagpupumiglas lamang ng isang langgam. Ha ha ha, nagiging katatawanan ka lang. Kahit maging multo ako, papatayin ko pa rin ang mga demonyo. Hindi kailanman mawawasak ang Kyushu.
Pangalawang pinuno, nakadetekta ang konsentrasyon ng enerhiya ng kapalaran ng Kyushu ay umabot na sa zero. Iminumungkahing gamitin ang pagsasanib ng tubig at apoy. Ngunit ang kapalaran ng Kyushu. Bakit kami matatakot? Ko ay walang kamatayan. Mananatili magpakailanman ang landas ng demonyo. Ngayon na. Gamitin ang pagsasanib ng tubig at apoy. Ang aking lupain. Ang Kyushu ay walang hanggan. Hindi maaari, nagsumikap ako ng 3,000 taon. Hindi ko ito matatanggap. Ang makukulay na ulap ng langit. Ano ito? Ito ang kalooban ng langit. Tinanggap na ng langit ang Kyushu. Ha 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 ha. Kyushu. Ang siyam na lupain. Lumuluhod ang Hilagang Joe upang magpasalamat sa Imperatress sa pagliligtas sa aming buhay. Dahil sa biyayang ito, mula ngayon, handang dumaan ang Hilagang Joe sa apoy at tubig para sa Imperatress. At hindi kami mag-aatubili kahit mamatay ng paulit-ulit. Ikilalanin at rerespetuhin ng buong siyam na lupain ang Imperatress. Kagalang-galang na Imperatress. Mabuhay po kayo ng walang hanggan. Binabati kita, host, matagumpay mong natapos ang pangunahing misyon. Ang tulungan ng iyong kapatid na umakyat sa trono. Gantimpala, pag-unlock ng iyong orihinal na lakas, pagpapanumbalik ng iyong mga daluyan ng enerhiya, at pagbabalik ng titulong hari ng lahat ng nilalang at ng iyong kapangyarihan. Rurok ng antas ng pagkabathala. Sa 3,000 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang Lomet sa mundo ng mga demonyo. Mag-isang binantayan ng ninunong si Merong ang Lomet na iyon ng 7 araw at 7 gabi. Napinsala ang kanyang pinakapundasyon at lakas, na naging sanhi ng kanyang panloob na demonyo. Nang maglaon, nalaman niyang ang kapangyarihan ng mga demonyo ay maaari niyang gamitin upang mapalakas ang kanyang sariling kultibasyon. Napagtanto rin niya na kung walang malakas na tagapagtanggol ang sangkatauhan, lahat sila ay magiging mga bato ng dugo para sa mga demonyo. Kaya naman, ginamit niya ang kapangyarihan ng demonyo laban mismo sa kanila. Ginawa niyang kalasag ang kanyang sariling katawan, habang pilit na ginagawang tuntungan ng lahi ng mga demonyo. Napakalalim ng kanyang mga balak, at napakahusay ng kanyang mga plano. Ngunit nakalulungkot na ipinahamak niya ang sangkatauhan. Ang pagtatanggol at pagwasak ay palaging nakadepende sa isang mabilis na pasya. Sa araw na ito ng ating kasal, ako, ang emperador, kasama si Yuan Feng, ay sama-samang manunumpa. Hindi kailanman mag-aaway o sasakupin ng lahi ng tao at lahi ng demonyo ang isa't isa. Kung sino man ang lumabag dito, ay parurusahan at pupuksain ng buong mundo. Sa ngalan ko, ang Phoenix, ang hari ng lahat ng nilalang, ako ay nanunumpa. Hanggat nabubuhay si Yuan Feng, hindi kailanman mawawasak ang siyam na lupain. Kasama ang Imperatress, magkatabi tayong lalaban, at magkakaisa ang ating puso kasama ang mamamayan. May sariling batas ang langit, at may kani-kanyang hangganan ng bawat lahi. Juan yan. Noong araw na pinaalis kita, bumalik ka.
Naniniwala ka ba sa akin? O hindi? Nagtitiwala ako sa'yo. Pero sumusumpa rin ako. Shen Huanian. Na hinding-hindi kita hahayaang mag-isang humarap sa lahat. Kaya kailangan kong bumalik. Ang tubig at apoy ay nagbibigay buhay sa isa't isa. Ibig sabihin, 2 taong sabay na nagbabaga, sabay na nabubuhay, at sabay na naglalaho. Ang pananatili natin sa Gyusho ay hindi tuluyang naging bahagi ng madugong kasaysayan ng mga demonyo. Pagdating ng Tagsibol, tumira muna tayo sa lambak ng Wansho ng ilang araw. Magtanim tayo ng mga mahiwagang halaman, at mag-alaga ng ilang maliliit na nilalang. O sige, kung nais ng mahal na Imperatress na kumuha ng alagad, kung ganoon, ako na pinipitagan bilang hari ng Wansho, ay magiging yaya na lamang. Ang maging makulit kong ibon ay sapat na. Hindi mo ba ito namumukhaan? Ang lambak ng Wansho. Ang lugar kung saan tayo unang nagtagpo. Naaalala mo pa ba kung gaano kakamakulit na ibon noon? Binibini. Nais mo bang makipag-isang kasunduan sa akin? Noon, iniisip ko lang na sapat ng mabuhay. Ngunit ngayon, napakasaya ko na kasama kita. 真好。